Sa pagpapatuloy ng ating istorya. Nanigas sa gulat sina Li Qing, Ling Feiwu, at Xuan Shua, napasigaw si Li Qing. Ayokong mamatay pa, sabay pikit ng mata, biglang may pamilyar na tinig na tumawag, Senior Brother, imulat mo ang mga mata mo, ligtas na tayo. Pagkatapos, dahan-daang dumilat si Dumbo, una ang isang mata, tapos ang isa pa, nasa harap niya si Ling Feiwu, ang tumawag sa kanya, hindi siya makapaniwala, Junior Sister, anong nangyayari, tanong niya. Pero hindi na kailangang sagutin, ipinaliwanag na ng tanawin sa harap nila. Si General Chen Li, ang dating kinatatakutan at makapangyarihan, ay unti-unting nababalutan ng kumikislap na jade. Mukhang tulala siya habang dahan-daang nagiging estatwa ang kanyang katawan. Ito ba ang Jade Transformation Seal ng Crown Prince? Hingal niya. Tumango ang ating bida, malamig ang boses. Ang dahilan kung bakit ko ipinatawag ang 5 nakatatanda ay para pilitin kang gamitin ang demonic disintegration, sa gayon, makakalusot ang Netherworld Firefly sa iyong katawan habang wala kang kamalay-malay, at magagamit nito ang Jade Transformation Seal. Nag-init ang mukha ni General Chen Li sa galit, lintik kayo, ngunit bago pa matapos ang sigaw niya, natapos na ang transformasyon, ang makapangyarihang General Chen Li, ngayon isang solidong estatwa ng Jade, nakanganga sa gitna ng galit niyang sigaw. Humarap ang ating bida sa Netherworld Firefly at inutos, bumalik ka. Sumunod ang Netherworld Firefly, dumapo sa kanyang daliri, hawak ang Jade Seal. Huminga ng maluwag si Wang Feng, ang leader ng pangkat, sa wakas, tapos na ang laban sa demonyo, tahimik ang lahat, tila hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Nagtaas ng kamay si Dumbo Li Qing at sumigaw, Junior Sister, ligtas ka na. Ngunit hindi lahat ay panatag. Lumapit ang asawa ni Wang Feng na si Ye Maqing. Ang mukha'y puno ng kaba, mahal, hindi kakayanin ng seal na yan ang isang thick profound venerable realm expert. Sa puntong yun, nagsimulang magkabitak-bitak ang estatwa ng Jade, naglaho ang ngiti ni Dumbo, sect leader, habang nakasil pa siya, tumakas na tayo. Ngunit umiling si Wang Feng, mabigat ang tingin, hindi, hanggat hindi siya natin napapatay. Walang makakaalis ng buhay sa God Advent City. Biglang lumuhad si Ling Feiwu, nanginginig, habang nakayuko ang ulo, ilang elder na ang isinakripisyo natin, pero kulang pa rin. Mabilis na kumilos si Wang Feng, umaatake gamit ang Dharma Manifestation Buddha Chop, sabay wika niya, kung hindi sapat ang Tathagata Palm, gamitin natin ang Tagta Divine Sword Chop, sumigaw siya, sabay bitaw ng makapangyarihang teknik, bumulwak ang enerhiya, hinati ng espada ang estatwa ni General Chen Li. Tahimik ang paligid habang unti-unting nilamon ng usok ang labanan, ngunit may kakaibang nangyari, natulala sina Mu Yunfei, Ling Feiwu, at Li Changxin, nakatingin sa harap. Samantala, sumimangot si Wang Feng, nagtataka, nasaan siya? Sa sandaling yun, biglang bamuka ang lupa, at mula sa kailaliman, lumitaw si General Chen Li sa kanyang ganap na anyong demonyo, sa isang iglap, sinunggaban niya si Ling Feiwu gamit ang dambuhalang kamay, gulat na gulat sina Li Qing, Mu Yunfei, at Changxin sa paglitaw ni General Chen Li. Sa parehong oras, nagpupumiglas si Ling Feiwu habang hinihigpitan ni General Chen Li ang kapit sa kanya, Senior Brother, tandaan mo ang ipinangako mo sa akin, sa kabila ng takot, pilit pa rin siyang nagsalita, ngunit, sa isang iglap, mas hinigpitan pa ni General Chen Li ang pagkakapit sa kanya, sa bawat segundo, lumalalim ang sugat at dahil sa sobrang higpit, bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig. Napatulala si Dumbo Li Qing, habang nanglaki ang kanyang mga mata sa gulat, sa ibaba, nagdilim ang mukha ni Ye Gotcha nakatingin kay Feiwu, samantala, si Wang Feng, hindi makakilos, nanlaki ang mata, tumatawag kay Ling Feiwu, sa sandaling yun, mula sa katawan ni Ling Feiwu, isang maningning na bulaklak ang sumibol, ang Netherworld Flower, puno ng misteryo at makapangyarihang enerhiya, nakakaakit sa tingin ni General Chen Li. Nanatiling nakahinto si Wang Feng, ang bigat ng sitwasyon ay halos hindi niya makayanan habang mataman niyang tinititigan ang trahedya sa kanyang harapan. Kung ang ating sinasabing immortal na sekta ay kinakailangang ialay ang sarili nitong mga disipulo upang manatiling buhay, dapat pa ba tayong magpanggap na karapat-dapat tawaging immortal? Hindi na napigilan ni Dumbo Li Qing ang kanyang sarili, nagngangalit siya sa galit, nakapikit ang mga mata. Ngunit ang sigaw niya ay nag-uumapaw ng determinasyon, Sect Master, bago siya mawala, inihabilin sa akin ni Junior Sister na anuman ang mangyari sa kanya. Ako ang dapat kumuha ng Netherworld Flower at ibigay ito sa iyo.
bilang isang senior brother niya, tutuparin ko ang pangakong yun, kahit ang kapalit ay ang aking buhay. Isang iglap lamang, at sinelyuhan ni Li Qing ang kanyang kapalaran. Binuo niya ang mahiwagang hand seal at ginamit ang lihim na teknik, ang floral exchange technique na natutunan mula kay Yao Yu, sa isang kisap mata, nawala ang Netherworld Flower mula sa kamay ni General Chen Li, subalit ang nakadudurog ng loob na eksena ay si Dumbo na ngayon ang nasa kamay ni General Chen Li, kapalit ng mahiwagang bulaklak, habang nakatitig si General Chen Li sa sariling palad, gulat na gulat at waring hindi makapaniwala, nanlumo ang lahat sa nakakalunod na katahimikan. Sa mismong sandali, sumigaw si Wang Feng, taas ang kamay at buong puwersang tumiteko, huwag, ngunit huli na ang lahat, nakapag-teleport na si Dumbo at nasa harap na ng ating bida ang Netherworld Flower. Sumiklab ang matinding galit sa mukha ni General Chen Li, habang ang mga mata niya ay nagliliyab sa puot. Paanong nagkaroon ka ng lakas ng loob na guluhin ang aking plano gamit ang floral exchange technique? Sa isang iglap, pinakawalan ni General Chen Li ang malakas na sampal gamit ang kanyang libreng kamay. Ngunit hindi natinag si Dumbo, matatag siyang nanindigan, kahit pa umaagos ang dugo mula sa kanyang labi, ang kanyang mga kamay ay nakataas, buong tapang na sinasalag ang mabagsik na atake. Sect Master, sigaw niya, puno ng determinasyon, hindi ko alam kung hanggang kailan magtatagal ang aking profound spirit tortoise immortal physique, ngunit hinihiling ko sa iyo, huwag mong hayaang masayang ang sakripisyo ni Junior Sister. Sa gitna ng napipintong labanan, maingat na lumapit si Yemu Qing sa likuran ni Wang Feng at nagwika ng madiin, mahal, sa pagkain lamang ng Netherworld Bloom at sa paggising ng iyong profound Netherworld physique siya matatalo. Walang pag-aalinlangan, tinanggap ni Wang Feng ang mahiwagang bulaklak at buong tapang na nagwika, Ling Feiwu, sa pangalan ng sekta, ipaghihiganti kita ngayon. Sa sandaling yun, nanalasa ang kanyang enerhiya, waring agos ng walang hangganang lakas, nakakikilabot at hindi matutumbasan, umangat siya sa himpapawid, taglay ang naglalagablab na kapangyarihan na mistulang sinisilaban ng mundo. Samantala, si General Chen Li ay nakalap ng madilim na enerhiya, hawak ang napakalaking ataking pinagsama niya sa kanyang mga palad, handang ibagsak ang lahat. Sa isang tiyak na galaw, itinuro siya ni Wang Feng, mula sa espiritual na lakas niya, nabuo ang isang dambuhalang banal na kamao. Bom! Tumama ito ng buong lakas sa mukha ni General Chen Li, nagkalat ang nakagigimbal na alon ng enerhiya sa buong battlefield. Sa isang iglap, ang masakit na suntok ng banal na kamay ay nagpabagsak sa kanyang gilas, napangiwi si General Chen Li, nanginginig sa tindi ng sakit, napilitan siyang bitiwan si Dumbo, naligtas namang lumapag sa lupa. Ngunit ang kalagayan ni General Chen Li ay nakapangingilabot, ang kanyang katawan, hindi nabuo, nakalutang siya sa himpapawid, mga piraso ng laman, buto, ugat, at lamang loob ay hiwa-hiwalay at tila nakatigil sa ere, hawak ng makapangyarihang banal na enerhiya. Nagulat ang lahat, halos hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Anong klaseng kapangyarihan ito? Bulalas ni General Chen Li, habang ang kanyang anyo'y nagmistulang maputlang anino, mga ugat ang bamalat sa kanyang katawan, at ang mga mata ay nanlilisik, tahimik, ngunit puno ng di malirip na lakas. Ang ating bida na nakaangat sa hangin ay sumagot, ito ang kapangyarihan ng buhay at kamatayan. Samantala, sa ibaba, maging si Xuanxua ay natigilan. Yan na ba ang profound Netherworld Bloom physique? Isang suntok lang, kayang patayin ng isang peak venerable realm expert. Sa isang mabagal na hakbang, humarap ang ating bida, umiling, at sinambit. Hindi pa siya patay, biglang sumiklab ang naglalagablab na itim na enerhiya mula sa lupa, parang halimaw na muling bumangon. Ito'y bumalik kay General Chen Li, pinagsama ang pira-pirasong bahagi ng kanyang katawan, tumawa si General Chen Li, ang tunog nito'y nakakatindig balahibo, mabuti na lang, ako ay nakipagsanib sa batas ng buhay at kamatayan, hanggat hawak ko ang peak venerable cultivation, hindi ako mamamatay. Ngunit nagliwanag ang mata ng ating bida at mariing tumitig kay General Chen Li, kung ganon, aniya na puno ng paninindigan, sisiguraduhin ng sekta leader na ito na mawawala sa iyo ang taglay mong peak profound venerable realm na kultibasyon, at pagkatapos, papatayin kita. Sa isang iglap, nagpakita ang apat na karagdagang General Chen Li sa tabi ng orihinal, 5 malalakas at kasing sama ang nanindigan sa harapan, sabik na sabik ang kasamaan sa kanilang mga anyo habang sabay-sabay na nagsalita, ang mga boses nila'y umaalingaw na parang multo, anong nangyayari? Hindi natinag ang ating bida. Matatag at puno ng kumpiyansa, ginamit ko ang kapangyarihan ng buhay at kamatayan upang hatiin si Chen Li sa 5 Chen Li, mahinahon niyang tugon,
na parang nagpapakita ng walang kapantay na kontrol. Tumawa ang 5 general na parang demonyo, hindi mo nga ako mapatay nung iisa lang ako, ngayon 5 na kami, baliw ka ba? Bago pa sila makagalaw, ang ating bida ay agad umaksyon. Mabilis na pinakawalan ng isang enerhiya mula sa kanyang daliri na tumama ng eksakto sa bawat isa sa kanila. Sa sandaling yun, matatag na nagsalita si Wang Feng, ang determinasyon ay bakas sa kanyang mukha. Hindi ko man kayang patayin ang isa sa inyo, pero hindi ibig sabihin na hindi ko kayang patayin kayong 5. Kasabay nito, iwinasiwas niya ang kanyang atake pababa, isang malagim na eksena ang naganap, lahat sila'y nawalan ng mga braso, napa-atres ang 5 demonyong general. Ang kanilang mga ngipin ay nagngangalit sa matinding sakit, habang nanginginig, si Chen Li ay sumambit, ang takot ay lumitaw sa kanyang mga mata, bakit hindi ko maibalik, bakit hindi ako makaregenerate? Ang bawat isa sa kanyang 5 katawan ay nagsimulang manginig, na parang nalalapit sa pagkawasak, sa wakas, nagsalita ang orihinal na general, bakit ganito? Bakit nawala ang kakayahan kong baligtarin ang buhay at kamatayan, dahil ba, 5 na ako ngayon? Tumango ang ating bida, na may tiyak na kumpiyansa sa kanyang mga mata. Tama, isang Chen Li ang nagtataglay ng pinakamataas na antas ng kultibasyon sa Venerable Realm, ngunit matapos kang mahati sa 5, bumagsak ang bawat isa sa inyo sa mid-stage ng Profound Venerable Realm. Ang pagbaba ng iyong kultibasyon mula sa rurok patungo sa mid-stage ang nagtanggal ng kapangyarihan mong magmanipula ng mga batas ng kalikasan, at kung wala kang kakayahang baligtarin ang buhay at kamatayan, ang muling pagkabuhay ay isa ng imposibleng pangarap. Sa isang iglap, bumalat ang bugso ng enerhiya mula sa mga Netherworld Firefly sa sirang anyo ni Chen Li, para siyang natulala, ang kanyang mga matay puno ng takot at pagkagimbal, ang Immortal Sect, saan sila nagmula, anong klase ng kababalaghan ito? Sa isang malamig na tingin, itinataas ng ating bida ang kanyang kamay na puno ng tiwala, sabihin mo na lang kay San Pedro na dumaan ako, habang sinasalita ang kanyang huling linya, pinalaya niya ang daang-daang Netherworld Firefly, ang mga ito'y lumipad sa himpapawid, nagmistulang itim na unos na may dalang kamatayan, at mabilis na sumalasa sa 5 anyo ni Chen Li. Sa sama-samang sigaw ng pagdurusa, unti-unting nagkawatak-watak ang kanilang mga katawan, mula sa pinakamaliit na selula hanggang sa huling butil ng kanilang pag-iral. Ano ako? Bulong ni Chen Li, ang tinig niya'y puno ng pagkakagulo habang ang kanyang anyo'y nalulusaw. Anong uri ng halimaw ang nakaharap ko? Ang mundo'y tila natigil, pagkatapos ng masilakbong tagpo, tumigil ang labanan, dahan-daang bumaba si Wang Feng sa lupa, puno ng kumpiyansa, habang ang mga Netherworld Firefly ay mayanhing lumapag sa kanyang balikat na parang taglay ang kapangyarihan ng kalikasan. Makalipas ang ilang oras, ang katahimikan ay nabasag, dahan-daang bumukas ang mga mata ni Ling Feiwu, bigla siyang napaupo, ang kanyang paningin ay naglakbay sa paligid, hinahanap ang sagot sa kanyang puso, nanaginip ba ako? Ang paligid ay puno ng miyembro ng sekta, ang mga mata nila ay kumikislap sa saya. Biglang sumugod si Dumbo Liqing, bakas ang luha sa kanyang mukha, ngunit puno ng damdamin ang boses, Junior Sister, hindi ka nananaginip. Binuhay kang muli ng ating sect master. Sa tahimik, ngunit mabigat na hakbang, lumapit si Wang Feng, ang seryosong at nahihiyang ekspresyon niya ay tila nagsasabing may mahalaga siyang sasabihin, hindi lang kita na ibalik, ngunit inabsorb ko rin ang pinakamataas na kayamanan ng angkan ng Ling, ang Netherworld Flower. Bahagyang kumurap si Ling Feiwu, at sa banayad ngunit may kahulugang ngiti ay nagsalita, ang pagbabalik ko mula sa kamatayan ay isang biyaya mula sa langit, sa iyong mga kamay, Sect Master. Tiyak na mas uunlad ang Netherworld Flower. Pagkatapos, nagpakita ang 5 anyo ng matatandang mandirigma, na minsang nagbuwis ng buhay sa kamay ni General Chen Li. Bumaba sila sa pagyuko, malalim ang respeto sa ating bida, maraming salamat, Sect Master, sa pagbibigay muli ng aming buhay. Tumugon si Wang Feng, ang kanyang tinig ay pan ng determinasyon at lakas, inialay ninyo ang inyong sarili para sa sekta ng Divine Immortal Sect, kahit pa kailangang dumaan ako sa impyerno, gagawin ko ang lahat upang maibalik kayo. Samantala, sa di inaasahang pagkakataon, muling lumitaw ang sina Elder Qin Sheng at Zhu Qin, mga mapagkumbabang kaluluwa na minsang nasal ayan kanina, ngayon, buhay na buhay sila at mukhang maayos, napahinto si Elder Qin Sheng, nakahawak sa kanyang tungkod, bakas sa mukha ang paghanga sa milagro, ang pagbuhay ng mga patay, hindi ko akalain, totoo pala ang ganitong banal na kapangyarihan sa mundong ito. Habang nakatalikod si Zhu Qin kay Wang Feng, ipinikit niya ang mga mata at tahimik na nagsalita, Sect Master Wang,
Bakit mo kami muling binuhay? Napangiti si Wang Feng ng banayad at mahinahong sumagot, isipin mo na lamang na ito ang paraan ko ng pagpapakita ng pasasalamat, para sa Platinum VIP card na ipinagkaloob mo sa akin. Sa parehong sandali, ang ating bida napaisip, sa araw na ito, ipinakita ng Divine Immortal Sect ang tunay nitong kapangyarihan, pero kung ang lahat ng saksi ay maglaho, sino ang magpapalaganap ng aming alamat? Tumango si Elder Qin Sheng at mariing nagsalita, may talagang nagtagumpay laban sa isang thick venerable profound realm na mandirigma, sa buong Radiant Sun Empire, marahil, tanging ang mismong emperador ng Radiant Sun ang may tapang at lakas na harapin ang Immortal Sect. Sa sandaling yun, ang ating bida, kasabay ng kanyang mga disipulo, ay sabay-sabay na umalis, taglay ang katahimikang puno ng misteryo. Pagkalipas ng ilang sandali, sa ilalim ng nakasisilaw na sinag ng araw, namumukod tangi ang isang napakalaking lungsod, lumilipat ang eksena sa kabisera ng imperyo ng araw ng liwanag, sa loob ng marangyang palasyo nito, may isang nakikilalang presensya na gumagalaw. Sa makapangyarihan at maringal na dakilang bulwagan ng palasyo imperial ng Radiant Sun Empire, tahimik na nakahanay ang mga punong ministro at mga general sa magkabilang gilid, ang katahimikan ay tila nagbibinhi ng misteryo, na nag-aanyaya sa susunod na kabanata. Biglang isang figure ang humakbang, napasinghap ang lahat sa kanya, habang humahakbang, isang matangkad at payat na figure ang pumasok, mahaba ang buhok, at ang matay bughaw na kumikislap sa sinag ng araw mula sa stained glass, siya ang Radiant Sun Emperor, sa Yaorei Empire. Lumakad siya ng elegante patungo sa trono at naupo, matapos ang isang saglit, umalingaw-ngaw ang kanyang tinig, tinipon ko kayo rito lahat upang ideklara ang pagsisimula ng pambansang digmaan. Pagkarinig nito, sumiklab ang gulat sa buong bulwagan, tila isang alon ng pagkabigla ang kumalat, pabulong ang mga usapan sa kaliwang bahagi, puno ng nerbiyos at pag-aalala. Bahagyang yumuko ang punong ministro ng kaliwa, si Ning Changgang, habang naglalarawan ang kanyang mukha ng kaba at pag-aagam-agam, sa kabila nito, sa kanyang tabi, nanatiling tahimik ang kanang punong ministro na si Zhang Yong, nakatitig ng matalim at puno ng misteryo. Kamahalan, sabing puno ng pag-aalinlangan ni Ning Changgang, ano ang nag-udyok sa inyo upang gawin ang ganitong matinding hakbang? Tahimik na nagbantang katahimikan ng emperador, bago muling nagsalita, ang kanyang bughaw na mga matay tila tumagos sa kaluluwa ng bawat naroroon. Hinaharap ng imperyo ang isang banta na hindi pa kailanman nangyari, isang banta na nangangailangan ng lakas ng buong bansa. Nagpatuloy ang emperador sa kanyang mga pangungusap, nanginginig ang boses sa bawat pagbigkas ng salita. Una, nilipol nila ang hukbo ng Qilin Army kasama si Marquis Changlin sa kabundukan ng Starlight. Kasunod nito, pinaslang nila ang Crown Prince sa sinaunang lupain ng mga Diyos na nahulog. Pagkatapos, winalis nila ang buong Blazing Army sa kanilang landas, at sa huli, pati si General Chen Li, na umabot sa pinakamataas na antas ng Venerable Profound Realm gamit ang demonyong kultibasyon, ay binuwag nila. Nagkagulo ang mga tao sa bulwagan, di makapaniwala sa narinig, pinatay nila ang Crown Prince, pati si General Chen Li na nagpapraktis ng demonic cultivation, natalo pa rin nila. Humakbang si Zhang Yong, puno ng pag-aalala, at nagtanong, kamahalan, posible bang ang Divine Wind Empire ang may kagagawa nito, o kaya naman ang Asher Cloud Empire? Malalim, malamig ang sagot ng emperador, hindi, Zhang Yong. Nagbaka sakali si Zhang Yong, kung ganoon, baka nagsanib puwersa sila. Umiling ang emperador, tila may bigat ang bawat sagot, hindi rin, ang kaaway, ay isang sekta lamang na naririto, sa loob mismo ng ating imperyo. Tumigil siya, nagbigay ng tensyon bago magpatuloy, ito, ang sekta ng Divine Immortal Sect. Namutla si Zhang Yong, nag-aatubili habang nangangatog na wika niya, isang sekta lang, kayang puksain ng dalawa sa pinakamalalakas na puwersang militar natin, pati si General Chen Li, nalipol nila. Pagdidiinin ni Changgang habang mariing nagsalita, simula nang maitatag ang Radiant Sun Empire, tanging mga digmaan lamang laban sa iba pang mga imperyo ang ating hinarap. Ngayon, ibig mo bang sabihin, ang Divine Immortal Sect ay kasing makapangyarihan ng isang buong kaharian? Lumapit ang eksena sa Divine Immortal Sect. Sa loob ng isang marangyang bulwagan, ang katahimikan ay nagkukubli ng tensyon, tila ang hangin ay mabibigat sa hindi sinasabing mga banta. Nakaupo sa trono ang ating bida, puno ng awtoridad at dignidad, habang ang kanyang kabiyak na si Yema King ay nakatayo sa tabi niya, nag-aalab ang kanyang presensya.
Sa harap nila, nakahanay ang lahat ng disipulo at mga elders ng sekta, bawat isa ay may pananabik at takot sa nalalapit na pahayag. Humakbang si Dumbo Liching, ang kanyang mga hakbang ay nagdadala ng tiyak na tanong. Sect Master, ani Dumbo, sa tono na may halong kumpiyansa at kaba, ano ang dahilan ng iyong pagtitipon sa amin? Mula sa trono, seryoso at puno ng katiyakan, nagwika ang ating bida, ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bulwagan. Ang mismong emperador ng Radiant Sun Empire ang mangguna sa hukbong magsasalakay sa Divine Immortal Sect. Nagbigay daan ang katahimikan sa bawat sulok ng paligid, mula sa kawalan, bamulong ang malamig at mekanikal na boses, sistema, opisyal ng tumindig ang pambansang digmaan. Nagpatuloy ang ating bida, nakatingin sa kanyang mga kasamahan, ang digmaang ito, maaaring may magbuwis ng buhay sa atin, hindi ba kayo natatakot? Bago pa man sumagot ang iba, narinig ang mabigat na yabag, isang tunog na tila yumanig sa buong paligid. Tumindig si Ling Feiwu, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon, iniangat niya ang isang kamay sa kanyang dibdib at buong tapang na nagwika. Wala kaming takot sa kamatayan, ang aming tiwala ay buo sa sekta leader, at sa Divine Immortal Sect. Sa sandaling yun, tumindig ang lahat ng disipulo at mga elders ng may dignidad, ang kanilang mga mukha'y puno ng walang maliw na tapang, ang kanilang mga titig ay waring naghahamon sa mundo, handang harapin ang anumang trahedya ng digmaan. Sa narinig, matikas na tumayo ang ating bida, taglay ang matinding diwa at determinasyon, at malakas na idineklarang, kung ganon, ang Immortal Sect ay haharap sa isang buong imperyo na ang taglay lamang ay lakas at paninindigan ng iisang sekta, at kung magtatagumpay tayo sa labanang ito, mula ngayon, hindi lamang ang Radiant Sun Empire, kundi ang buong Xianlan Continent ay hindi na mangangahas na haminin ang ating kapangyarihan.